Samantala, Iron Lady of Asia, isa lang yan sa mga bansag kay dating Senator Miriam Defensor Santiago sa loob ng mahigit 4 na dekadang serbisyo sa gobyerno ay tumatak sa marami ang kanyang mga palabang pahayag. Narito po ang report. I am furious. I am foaming at the mouth. I am hitting the roof. I'm homicidal. I'm suicidal. I am ballistic. I am insulted. I'm humiliated. I am debased. I am degraded. Walang preno kung galit, gaya noong mabalitaan niyang tinanggal siya sa listahan ng mga nominado sa pagka-Chief Justice. We were struck by a thunderbolt. All of a sudden, the prosecution stood up and said, we have 8 articles of impeachment, but we are no longer presenting or withdrawing at least 5 of those articles, leaving us with only 3 articles of impeachment. In my entire career as an RTC judge of Quezon City, I have never seen a lawyer in a civil case, which is in this instance parallel to an impeachment trial, withdraw any cause of action that he told the court he would present evidence on. That has never been done. You're not supposed to say that at all. Ang yayabang ng mga nagsasalita na ganyan, naman, the entire capacity for tsunami waves by Manila Bay can fall over this impeachment court and will not be affected. Wah! I request the Secretariat should record in our journal that I said, wah! Bumula ang bibig sa galit sa impeachment trial ni nooy Chief Justice Renato Corona noong 2012 nang bawiin ng prosekusyon ang ilang articles of impeachment. Sinampulan pa ang nooy abogado ng prosekusyon at ngayon kalihim ng Department of Justice na si Vitaliano Aguirre. Where are your neurons? Where are your synapses? Your brains are very, very dark. You know, when you use our brains, the electrical impulses from one neuron jumps to another neuron that is called a brain activity or a brain wave. Yan, kung madilim na madilim ang utak mo, your neurons are not working. You are flatlined. Meaning to say, hindi ba, kung buhay pa ang pasyente, naka-jump up and down ng kanyang recording instrument, pero kung namatay na, nag-flatline na. O, yan ang nangyari sa inyo, nagpa-flatline na kayo. Dapat ngayon pa lang, anda na kayo. Wah! Part 2. Palaban at matalino, ganito nakilala ng madla si Miriam Defensor Santiago sa 4 na dekada niyang pagsisilbi sa 3 sangay ng gobyerno. Matalas man ang dila sa politika, patok naman siya sa mga kabataan. Girl, saan tayo mag-date sa Valentine's? Boy, sa sementeryo. Girl, bakit doon? Boy, para mapatunayan kung patay na patay ako sa'yo. Ang love, parang bayad sa jeep. Minsan hindi nasusuklian. Bulaklak ka ba? Paano? Kasi ang paa mo maugat. Ang sabi nila, an apple a day keeps the doctors away. Kung gwapo magandang doktor, ayaw pa na nga ng apple. June 15, 1945, isinilang si Defensor Santiago sa Iloilo City. Valedictorian siya mula elementarya hanggang kolehiyo. Siya rin ang naging kauna-unahang babaeng editor-in-chief ng Philippine Collegian. Ikinasal siya kay dating Interior Undersecretary Narciso Santiago III at biniyayaan ng 2 anak. 2 pang anak ang inampon nila sa Iloilo City. Naging Special Assistant to the Secretary of Justice, Legal Officer ng United Nations High Commissioner for Refugees sa Geneva, Switzerland, Presiding Judge ng Regional Trial Court sa Quezon City, Propesora sa UP College of Law, Commissioner ng nooy Bureau of Immigration and Deportation at kalihim ng Department of Agrarian Reform. Naging may akda ng maraming libro tungkol sa batas, filosofiya, politika at iba pa. Tumanggap din siya ng iba't ibang parangal gaya ng Magsaysay Award for Government Service at tinaguriang isa sa 100 most powerful women in the world ng The Australian Magazine. 3 beses siyang tumakbo sa pagkapangulo noong 1992, 1998 at 2016 ngunit hindi pinalad. Pero ang makulay na buhay ng senadora nabahiran din ng pagsubok. Nobyembre ng taong 2003, natagpo ang patay ang anak niyang si AR sa kanyang silid. Ayon sa senadora, depressed ang kanyang anak dahil sa kanyang grades at dahil sa pamamahiya raw sa kanya ng ilang guro nang tanungin siya tungkol sa katinoan ng pag-iisip ng kanyang ina.
Naging balakid din sa kanyang paglilingkod ang paghina ng kanyang kalusugan. Noong Hunyo ng 2014, nagbitiw si Santiago bilang hukom sa International Criminal Court dahil sa chronic fatigue syndrome. Si Santiago ang kauna-unahang Pilipinong nahalal sa posisyon. Mahigit isang buwan pagkatapos nito, inanunsyo ni Santiago na meron siyang stage 4 lung cancer. Dahil dito, naka-medical leave siya hanggang matapos ang kanyang termino bilang senador. Ladies and gentlemen, allow me to introduce myself to you as the only senator who has been diagnosed with lung cancer as of last week. I have cancer of the left lung, which makes it hard for me to breathe. Matapos ang isang taon, sinabi ni Santiago na kontrolado na ang kanyang lung cancer at napigilan na ang paglaki nito sa kaliwa niyang baga. Oktubre ng 2015, inanunsyo ni Santiago na tatakbo siya sa pagkapangulo, hakbang na pinuri pa ni nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. I was at the height of cancer stage 4. Stage 4 is the last stage. Nag-aantay ako mamatay. Hindi ako pinatay ng guardian angel ko eh. Wala namang constitutional provision that if you get sick of something, you are disqualified. I will not go into an argument. You have 60 seconds. Or debate with Ma'am Miriam. She's telling you the truth, and truth is very important. I do not see Senator Santiago passing away within the next 20 years. Sa pagtatapos ng botohan, panghuli si Santiago sa mga kandidato sa pagkapangulo. Pero para sa kanyang mga tagahanga at sa mga henerasyong sumubaybay sa kanyang kahusayan bilang isang legal mind, ang tinaguriang Miriam Magic, isang tunay na mataas at natatanging pamantayan. Tresha Zafra, GMA News.